Ating aralin sa araw na ito ay paggamit ng pangalan sa pagsasalaysay. Sa pagtatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahan na magamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid. Ibigay ang ngalan ng mga sumusunod na larawan. Mga sumusunod ay halimbawa ng ngalan ng tao. Ibigay ang ngalan ng mga sumusunod na larawan. Mga sumusunod ay halimbawa ng ngalan ng lugar. Ibigay ang ngalan ng mga sumusunod na larawan. Mga sumusunod ay halimbawa ng ngalan ng bagay. Ibigay ang ngalan ng mga sumusunod na larawan. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng ngalan ng hayop. Kasagutang inyong ibinigay ay halimbawa ng pangalan. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng isang tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Alam niyo ba kung ano ang dalawang uri ng pangalan? Ang dalawang uri ng pangalan ay ang pangalang pantangi at ang pangalang pambalana. Ang pangalang pantangi ay ngalang tumutukoy sa tiyak o partikular na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Nagsisimula ito sa malaking titik. Mga halimbawa ng pangalang pantangi. Ang pangalang pambalana ay ngalang tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliit na letra. Mga halimbawa ng pangalang pambalana. Isulat ang PN kung ang ibinigay ay pangalang pantangi at PM naman kung ang ibinigay ay pangalang pambalana. Para sa unang bilang, ang sagot ay PM. Sa ikalawang bilang, ang sagot ay PM. Ikatlo, PM. Ikaapat, PN. Ikalima, PN. Ikaanim, PM. Ikapito, PM. Ikawalo, PN. Ikasyam, PN. At para sa huling bilang, ang sagot ay PM. At para sa inyong gawain, kayo ay bubuo ng mga pangungusap. Gamitin ang mga pangalan sa pagbuo ng mga pangungusap. Laging tatandaan, sa pagbuo o pagsulat ng pangungusap, ito ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa bantas.